Okay, ngayon yung lumabas kanina, 'di ba? Sinasabi dito, may pagmamahal, may abundance, kaso nga may supernatural. Gagamit tayo ng tarot card, no? Alamin natin saan ba galing at ano ba ang dahilan kung bakit kayo na barang nakulam na sumpa at nagayuma, 'di ba? Kukuha tayo dito ng tatlo at alamin natin, no? I-elaborate natin kung ano ba at ano. Okay? Una, the sun. Ibig sabihin kasiyahan. Pangalawa, Four of Pentacles. Budget. Pangatlo, that's the Two of Swords. Ito tignan mo Kasi kung kaya niyong i-trace sa daily episode natin, there is love. Ang katapat niya is pagiging masaya, no? May mga tao na ayaw kang makitang masaya dahil sa kasama mo ang mga mahal mo sa buhay. Pangalawa, yung sinasabing abundance dito, no? Ayaw ng mga tao na naniniguro ka sa sarili mong yaman at pinaghirapan. This is it. Ito inuupuan niya ang sarili niyang pinaghirapan. So, ibig sabihin, lahat ng pera na naiipon niya, lahat ng properties. So, ibig sabihin niyan, may inggit ang tao. At, dahil dito sa supernatural na ito, yung lumabas is the Two of Swords. Di ba? Ibig sabihin, may mga tao talagang gusto kang i-bullseye. Nanunood siya dito. Tignan mo, ayan. Nanunood yung crow. So, meron dito. Talagang gusto kang matanggal, gusto kang mawalan. Siguro kung itong kalaban mo, may pera agad, at bayaran ng buo, ang taga-barang, 24 oras. Wala. Mamamatay talaga. Ganon. Hindi ko alam kung sinasabi ng lahat yan. Pero, kasi sa ganito kasing sitwasyon, no? Sa lahat-lahat, in behalf sa kapwa ko reader, faith healer, sa kapwa ko clairvoyant and medium, no? Dapat malaman ng bawat isa. Kasi hindi naman po pwede na ipagdadamot mo yung mga bagay na dapat nilang malaman. Yung barang kasi, kapag may pera yung kalaban, pwede niyang bayaran yan at talagang matitigik, di ba? At kung may pera yung taga-kulam, taga-sumpa, kapag inutos niya na malugi ka, nakawan ka, no? Lahat ng pwede niyang iutos, magagawa niya yun basta may pera siya. Kapalit at kabaliktaran, ito naman yung sa positive na side. Kung ikaw naman yung tipo ng tao na kaya mo lang naman ipatanggal yung barang, kaya mo ipatanggal yung sumpa, kaya mo ipatanggal yung gayuma at kulam, ipatanggal mo habang may panahon pa dahil hindi mo rin alam kung kailan magkakaroon ng maraming pera yung kalaban mo, 'di ba? So, tanggalin mo and then after ng pagtanggal, magpalagay ka ng protection ritual. Hindi lang sa sarili mo kundi sa mga mahal mo. Ganun dapat. Kasi 'di ba? Kapag nagkakasakit yung tao, 'di ba, yung gamot, binibili agad, pinapa-check up agad, ganun dapat. Kung meron ka man sigurong iingatan or pakaingatan yung buhay mo. Dahil hindi mo kabisado yung takbo ng utak ng kalaban mo. So kung gusto mong malaman kung sino kalaban mo, saan nanggaling ang kalaban mo, ipa-reading mo, ipa-ritual mo, ipa-cleansing mo para makita at magkaroon ka ng batayan at warning na huwag kang dumaan dito, huwag kang pumunta dyan para hindi ka madisgrasya. Ganun dapat. So, huwag mong panghinayangan na magpa-reading ka buwan-buwan or huwag mong panghinayangan na magpa-cleansing ka every quarter or every month at magpa-ritual ka sa mga kung ano-ano dahil yan ay ginagawa ng mga elitista. Hindi nyo lang alam, pero ginagawa nila yan. Lalong-lalo na yung mga mayayaman sa construction firm, bago sila nagsisimula,
may mga ritual yan. May mga petsa, may mga oras na kinukonsulta sa katulad namin. So lahat ng mga successful engineer, successful businessman, politicians and everybody, naniniwala sila sa ganito. Hindi lang halata dahil ayaw din nilang malaman na meron silang mga ganyan. Okay? So ngayon, klaro, sinasabi ng tarot cards na may mga tao na ayaw kang makitang masaya at nakakapagpundar ng mga gusto mong bagay sa buhay mo at para sa mahal mo. So kung ikaw naman yung tipong tao na successful ka at ayaw mong makaranas ng ganito, habang maaga pa magpalagay ka ng protection ritual. Ganun yun. Kung ayaw mo magkasakit, magpa-health ritual ka. Kung ayaw mo, ganun, gawin mo habang kaya pa. Okay? So, kung gusto nyo na ako ang gagawa, let me know. Message lang po kayo or dito at saka sa messenger pwede. Okay? Maraming salamat po. Proceed tayo sa English episode.